Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Golden State Warriors ay nasa 10th seed pa rin ng Western Conference, ngunit nasa much better place na sila ngayon kumpara few days ago. Bukod nga sa naipanalo nila ang 8 sa kanilang last 9 games, sila ay may record ngayon na 44 wins and 35 losses, habang ang 9th seed Lakers naman ay 45 wins and 35 losses. Tabla na nga sila sa loss column. Kung may papanalo ng Warriors ang kanilang game laban sa Portland Trail Blazers, kung saan sila ay papasok bilang heavy favorites, sila ay aangat na sa 9th seed ng West dahil sa kanilang tiebreaker advantage sa Lakers na nakuha nila sa kanilang mga panalo sa kanilang mga tapatan sa season na ito. Ngunit ang Biyernes nga ay malaking araw para sa mga fans ng Warriors, hindi lamang dahil sa may pagkakataon silang umangat sa 9th seed, bagkus pwede din nga silang tumabla sa 8th seed. Ang New Orleans Pelicans at ang Sacramento Kings ay may game din sa araw na ito, at kapag nanalo nga ang Pelicans laban sa Kings ay tatabla na ang record ng Warriors at ng Sacramento mga kaibigan. Mananatili ang Kings sa 8th seed ng West dahil sa tiebreaker advantage nila sa Warriors. Ganun pa man, may game pa nga ang Kings laban sa Phoenix Suns. Balik kung gusto nga ng Warriors na umangat sa 8th seed ay kailangan nila na may panalo ang kanilang mga natitirang games at umasa naman na matalo ang Sacramento Kings ng Pelicans at ng Phoenix Suns, or at least 2 of their last 3 games. Isa pang senaryo kung gusto nga ng Warriors na makapasok sa top 8 ay kung matatalo ang Suns sa kanilang last 3 games, which is against the Clippers, Kings at Timberwolves, at posible pa din nga ito dahil malakas nga ang lahat ng teams na makakaharap nila. Questionable lang nga ang Clippers kung magtotodo pa sila mamaya, given na tiyak na nga ang pwesto nila sa playoffs at most likely nga ay Mavs ang kaharap nila sa first round ng playoffs. So yan nga ang ilan sa possible scenarios kung nais ng Warriors na makapasok sa top 8 at makuha ang twice to beat advantage sa play-in tournament at mabigyan ng tsansa na lumaban para sa 7th seed ng West. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang number 1 pick naman, Victor Wembanyama, ay mas tumalakas lang nga ang kanyang kaso para sa Defensive Player of the Year award ngayong season. Kahapon nga ay nagtala na naman siya ng 7 blocks. Meron na nga si Wemby 24 games with 5 plus blocks kumpara sa 3 ni Rudy Gobert, at may 8 games na si Wemby with 7 plus blocks sa 70 games niya ngayong season, habang si Gobert naman ay may 7 sa kanyang 755 games sa NBA. Ngunit bukod nga sa blocks ay lamang din si Wemby sa lahat ng Defensive Player of the Year candidates when it comes to steals, deflections per games at defensive rating on and off difference. At ang last stat nga pinakamahalaga dito dahil nagpapakita ito na elite ang depensa ng Spurs tuwing nasa loob siya ng court, at nagpapakita din ito na hindi dapat maging basihan ng record ng team dahil kitang-kita nga sa stats na umaangat ang defensive rating ng Spurs tuwing naglalaro si Wemby, at hindi niya kasalanan kung bakit ganito ang record ng Spurs. And even sa eye test nga, as a fan, may kita mo naman ng impact ni Wemby sa loob ng court lalo na tuwing depensa. Sino ba sa palagay nyo ang pinaka-deserving ng Defensive Player of the Year award ngayong taon?